Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's Megan Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na hindi pa naliligo. No, so bago ako maligo, is mabasahan ko muna kayo. Okay, so today is, syempre, nais ko po na magpasalamat sa ating mga YouTube channel, YouTube subscribers, no, or followers na nandiyan dyan, na patuloy po sumusubaybay at sa mga new subscribers. Maraming salamat po. Konti-konti na lang, mag-18K na tayo! God bless us all. No? So, maraming salamat po sa inyo. And talagang God bless you. God will bless you. Promise. Okay? So, I'm using this oracle deck of mine kasi ito po yung pinapasok po ngayon sa aking isip or ito po yung binubulong nila na kailangan ko pong gamitin. So, alisin po muna natin itong ating mahiwagang isang oracle card and we're using the tarot. So, dalawa lang pong gagamitin natin ngayon. Okay, and sa mga makaka-resonate po, di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay, and sa mga magpapabook po, again, meron po tayong admin, si Admin Aram. So, hopefully magtagal po siya. Actually, hindi po siya pumasok kanina. So, meron pong mga pending na mga inquiries na nabuksan ko po nung nagdadasala po ako. So, meron pong mga talagang hindi po nasagot. At ako po yung humingi po na pasensya sa inyo. Okay? And tomorrow daw po, or mamaya, no, later is papasok naman po siya. Or, hahawakan niya na po yung phone. Okay, so pasensya na po kayo. Kasi ano daw po may nararamdaman po daw siya hindi maganda and hoping wag naman tumama ang aking kutob. Kasi kaya nga po nagkaroon ako ng problema noon is because of, alam niyo po yun, dahil nga po sa energy, no, sa energy po nakakaproblema. Yun nga po, energy to energy, so nakakaramdam po hindi maganda from mga nag inquire. Kaya hindi po nagtagal din yung dati kong admin or humahawak po ng phone ko noon. So, now is, yun. So, kukuha po tayo ng message ngayon. And again, sa mga gusto pong mag-avail nito, itong black oil na to, no, na talaga namang napaka-effective. Ito is pang external, meaning panlabas lang po ang pahid. Napakalakas pong pangontra, panggamot sa kulang, barang, lason, usog, gayuma. Okay, so ito po. And meron po tayong oil na talaga pong pwedeng inumin. No, yun po yung may mga herbs naman. Siguro bukas po magpapasok po ako dito. Though meron po ako dito kaso pang personal po. Ito na lang. Kaso malaki po kasi itong bote ito. But meron po tayong available na ganitong kalaking bote. This is 200 ml. And yung small one is yung 100. So ito po is edible po to. So ito po is iniinom. And pinapahid din po yan. Okay? So yan po yung pang, I mean, sa altar ko po, ito po, I mean, personal use po namin sa family. Yan po yung ginagamit namin. Okay? So, let's start. Actually, ngayon lang po ako nagkaroon ng time na mag-read. Kasi nga po, ang dami ko rin pong ginagawa. And super late na po ako nakatulog. Nagising pala. Kaya po, abot-abot po ang trabaho. Okay? Mahal ang Diyos sa masalangit, mahal sa Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, bandal na dugo, bandal na ngal, bandal na spirito mga cards na ito, para po makapagbigay po ng mensahe sa aking tagapanood. Kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, iripusan ng mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so tinatawag ko pong aking mga gabay. Mahal na sa Kristo, samahan niyo po kami ngayon. Mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, Ama, kami po inyong samahan ngayon para po makapagbigay ako ng mensahe ng tama sa aking mga tagapanood. Maraming salamat po. Archangel Michael, be with us din po. Archangel Gabriel, Archangel Raphael, Archangel Uriel, please be with us. Guide us, protect us, and please pakibakuran niyo po kami ngayong oras na ito. Kasama po na ako mga cards at aking mga tagapanood at aking tagapagkinig. First card, inggit. Ito po yung pinahawak sa akin eh. I don't know why. Maybe meron talagang, this confirmation. Pangalawang inggit. Baka sabihin nyo, ano to ha? Prank. Dalawa. Inggit, pikit. Inggit, kasi
inuulan ka ng biyaya. Okay, so for some of you, kung hindi pa man po nangyayari to sa inyo, pero may naiinggit na po eh, or maybe kinaiinggitan po kayo talaga because of meron po talaga mga blessings, no, na dumarating po sa inyo. Naku, pagka ganito, may pananabutahin nila magaganap dito. Kasi talaga na mga nangungunang card is inggit. Inggit, inggit, inuulan ng biyaya. Okay, so what else? Oh, back to sender. Million times. 'Di ba? Oh. So, kamusta naman siya doon? No? So, wala tayong back of the deck ngayon, ha? So, ano bang kinaiingat nito ng sobra-sobra, no? Bakit ganun siya katindi? And we have the matandang puno here. So, ano kaya ginagawa nito? Mamaya, kuha natin ang clarification niya. Mataas na antas sa mundo ng espiritual. Oh, so, ito yung kinaiingitan niya sa'yo. Meron kang kumbaga dito ka na sa the highest rank sa mundo ng espiritual. So malamang sa malamang, ito po is mga tipong taong hindi po ini-expect na kayo po ay may ganyan, na ganyan na po ang posisyon ninyo sa spiritual. Or maybe andito talaga yung connection nyo kay God is talagang super high. As in, talagang hindi kayo mabubuwag ni naman. Yung ganon. Kaya inggit, inggit. At yung biyaya na meron dito sa inyo, eto yun. Eto yung kinaiinggitan sa inyo. Hindi to about material. Hindi to about abundance. Hindi to about prosperity. It's about the rank na meron ka. Okay? So, eto yung meron kang highest rank sa spiritual realm. What else? Okay. So, itong mga naiingit sa inyo is talaga namang may kasakiman. No? Sakim. Okay, sakim na sakim. Sakim, 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 sakim si Buntis. So, parang alam niyo yun, kahit ito naiinggit. I mean, yes, may inggit talaga ito sa inyo. Confirmed, no? But, alam niyo ba, itong naiinggit sa inyo, walang balak to na tantanan kayo. Walang balak to na tigilan kayo sa mga pinagkagagawa niya hindi magaganda sa inyo. Okay? And since nandito yung mataas ang mission mo, mataas ang antas mo sa mundo ng spiritual. Your mission starts now, no? Your mission starts now, no? Saan ba yan? Kundi parang kailangan mo nang umpisahan or kailangan mo nang ibuga yung power mo. Kailangan mo nang ilabas yung pagiging highest rank na meron ka. Hindi na pwede dito yung panggagamot mo or maybe yung the way na kung paano ka yung mga dating ginagawa mo na parang pabebe lang. Ngayon kailangan mo talaga ng full force or parang talagang more power. No? As in bomba. Ganun. No? Kasi actually, ngayon, itong mga naiinggit na tao na to sa iyo is may mga karamdaman na po to. And for some of them is buntis pa. No? So, alam niyo po yon mix-mix. Na halimbawa buntis, tapos meron palang karamdaman, tapos may ginagawa na against the law of God, and dito binibigyan kayo ng sakit na kung ano-ano. No? So, talagang there's a karma talaga na mangyayari. Talagang magba-back to sender yan. Back to sender tayo. Kasi andito ka na mataas ang antas. So, syempre, babayo ka dito. No? Syempre, hindi ka naman para, kung halimbawa man hindi man sa'yo mo i-apply itong, panggagamot na ikaw ang binibira or kahit sa mga pasyente mo lang. Pero for sure sa'yo to eh. Kasi ito yung mga naiinggit sa'yo eh. Ngayon, kailangan mo paganahin itong pagiging mataas mo. Pakilala mo yung sarili mo. Pakita mo kung gaano kakalakas. Pakita mo kung ano ang pinagkaloob na kapangyarihan at kakayanan sa'yo ng Panginoon. No? Yun lang. So, andito na kasi nagkakaroon ka na ng growth and nandito rin nagkakaroon ka talaga ng mas parang mas lumakas. Alam mo yung tipong mas porsidido kang gawin ngayon to. Na kahit na alam mo may atake ka, before parang may atake ka, dito yung talagang minsan hindi mo mapaglabanan. Na for some of you, malamang isa dito yung nagdadasal ka, inaantok ka. To the point na papaidlip ka na siguro doon sa luhuran mo or sa pinagdadasalan mo. But now, hindi. Andito yung talagang yung power mo talaga is nagbalik. No? And to the point na talagang ito almost, no? Tingin ko susuko na to. Ito is a group actually na talagang ayaw kang iwan. Hindi lang po yung isang tao, tong inggit na to. Dalawa, tatlo, apat, lima yung mga yan. Okay? More message. Okay, so what else?
Pero ang ano dito kasi wala na to, may karamdaman na to eh. At umiikot na ang mundo. Yes. So, dahil andito nga yung ginagawa mo na ang lahat. Ginagawa mo ang your best. Yung best mo talaga. Para lang makawala ka rito sa ganitong klaseng spell work. For sure, this is a spell work, no? Kasi nag-back to sender. So, lahat ng mga binibigay ko sa inyo dito, ibinabalik nyo na po sa kanila million times. No? And I think here is, kailangan nyo po dito ng parang pumunta sa isang forest or maybe sa isang, kung may makikita pa kayo matandang puno, no? Isa po yan sa magbibigay sa inyo ng kagalingan din or kagaan ng pakiramdam. Okay? And we have the devotion na kailangan mong umpisahan. So, meron ka siguro mga bagong prayers na kailangan mong umpisahan. Okay, and basbas mula sa Diyos Ama is naganap na. So, ito na nga yun. Yung pagkakaroon mo ng mataas na antas sa mundo na espiritual, binasbasan ka na ng Panginoon Diyos Ama dito. That's why andito na ngayon yung kailangan mo umpisahan. Kung meron ka man, kasi andito ka na sa highest rank eh. So, for sure, nag-umpisa ka muna sa low level na nagde-devotion ka na before. Maybe meron ka matataas na antas, matataas na antas din na prayers ngayon na kailangan mo na umpisahan. Maybe pinagkalooban ka na, so kailangan mo tong umpisahan. No, dahil kumbaga andito din yung ang ginagawa kasi sa inyo nito is gayuma. Okay, so itong mga grupong to as ang ginagawa po sa inyo nito is ang kung kayo po yung mga karelasyon, no, for sure kasi gayuma yan, so pinaghihiwalay po kayo ng pilit. Na ba't nandito ka na, nasa mataas ka na antas, so imposible po hindi nyo po ito mabubuwag. Kaya nga nandito na yung back to sender na million times eh. No? Because, kumbaga, dahil nga sa mataas na antas mo. And, kailangan mo na talagang iporso to. Kailangan mo na talagang, alam niyo yung, gawan talaga ng paraan. Oh, angkan. Sa mga angkan sila, may angkan talaga, grupo. Hindi lang, alam mo yung gumagawa po sa inyo, is, grupo, oo. Grupo, in a way na magkakamag-anak pala. Angkan. Sinabi ko sa inyo before, no, na etong mga ito is nagpapahinga lang. Okay? Nagpapahinga lang ito. But now, they're back. Sino bumalik? Mga angkan. No? And make sure po na parang iselyo nyo or make sure po na sa likod bahay. No? Sa likod bahay daw eh. Nasa likod bahay. No? Sa likod bahay nyo is, kumbaga, andito yung maybe itong likod bahay na to is na andito, dito sila nagtatatambay. Or maybe dito sila nagbubuga. Or maybe nandito din yung portal, no, na nakakapasok sila diyan. No? And mahal mo ko, mahal mo siya. What? So itong taong to actually, meron tong minamahal na eh. Pero mahal ka pa niya. Or maybe yung person mo ang mahal niya. Possible na ganun. No? So, better for some of you kung nakaka-experience mo ng ganito, kung sino po nakaka-resonate dito, ito po ang kailangan nyo. Crucifix with San Benito. Actually, meron po ako niyan. It's here. Pero nilagay ko po siya, kasi nasira po yung rosary ng anak ko. So, I decided na, alam niyo po yun, ginawa ko siya. Ayan, ito po yung Crucifix with San Benito ko. Ayan, so, inayos ko po yan. So, siya po yung nakapantay dito sa aking super mini altar sa table na to. Okay, so kailangan nyo po yan para po mabuwag or tulungan po kayo ni Crucifix or ni Jesus Christ kasama po si San Benito. Nababaklas po dyan sa mga yan. And syempre, kailangan din po ng katulong din po, no, kailangan nyo rin po mag-visit talaga sa mga magagamot. If you want, pwede po kayo kumontak sa akin, lumapit po sa akin, nandiyan na po sa description box ang aking contact details kung kayo po is nakaka-resonate po dito sa reading na to. Okay? Anything else? Ang daldal nitong card nito sa'yo, promise. Oh, BFF. We have the crystals. Maybe for some of you is mga close friends nyo po ang umaariba pa sa inyo or maybe naging old friend mo or friend mo before, siya yung gumagawa sa inyo ng gayuma or ng mga spiritual attacks, no? Power ka na, be. So, abot kamay mo na. So, talagang andito yung maidadaos mo to. Magkakaroon ka ng kagalingan dito because of this crucifix with San Benito na nasa sa'yo. Okay?
And make it a habit, no? Also the crystals, no? Sorry, hindi ko nabasa. So, itong crystals na to is importante po to. Better na maghawak po kayo ng black tourmaline. Black tourmaline, um, black tourmaline, onyx, yan. Yan po yung mga magaganda. Ito po black tourmaline to. Meron po akong maliliit nito. So, ito po, isa to po sa kailangan ninyo. Black tourmaline. Okay? And, syempre, ang salt bath. Make it a habit. No? Talagang, yan po is talagang perfect po yung pag-cleansing kahit po kasi ako ginagamit ko po yan. Okay, so, anything else? Kapatid na babae. So, ano ang meron sa kapatid na babae? Nambabarang. At meron tropang engkanto. Pinakabaon sa ulo mo. Pero may magandang balita, for some of you na gusto magpunta ng abroad is na andyan. As in, waving ito at matutuloy siya, ha? Tuloy ang plans mo abroad. Pero may nakabaon daw sa ulo mo. And for some of you, or maybe kapatid mong babae is under ng barang, or maybe, no, for some of you, no, is ang kapatid niyo po is gumagamit. Aside sa BFF mo, meron din bumibirada sa'yo na kapatid mong babae at binabarang ka. At merong mga engkantong liligid-ligid dyan sa inyo to spy kung ito ba'y tumalab na o ikaw ba'y nakakaranas na naman ganitong pananakit, mga tipong ganon. Okay? And yung nakabaon sa ulo mo, malamang yan, tapo. And we also have the Santo Niñong Hubad. Santo Niñong Hubad. Na one of your protector din, na kailangan mo pong itangan kung alin po man dyan ang gusto nyo. And yes, yun nga po sabi ko sa inyo, meron pong portal talaga na na-open po dyan sa likod bahay ninyo. And also, we have the kapatid na lalaki, no, na involved. Again, kung sino lang po yung makaka-resonate dito, no? I mean, dito po kasi is either kapatid yung lalaki or babae ang affected. Kung ito po yung mapapansin nyo, kung halimbawa po ang kapatid yung lalaki is mababaw po ang tulog, then sila po is under spiritual attack. Pero kung kayo po ang mababaw ang tulog, kapatid nyo po lalaki ang may gawa niyan. Ang gumagawa. Yung parang nagiging balisa kayo, nagiging aligaga, and nandito po kahit antok na antok kayo. Pag hiniga nyo naman, hindi naman kayo makatulog. Yung mga ganon. So, konting tiis pa daw. We have the kandila. For some of you, may namamaga din sa parte ng katawan. May namanas or may nabumubukol na wala naman dapat. Ganon. And, may nangangailangan ng tulong nyo. New house is here also. So, itong ginagawa po sa inyo is they're using candles, no? They're using candles. So, andito po, tinitirikan kayo ng kandila para po mamaga. Ngayon po, mawawala po ang pamamaga niyan or yung iba naman po, hindi po namamaga kasi, hindi po, mawawala ang pamamaga kasi under ritual na po yan. Pero kung halimbawa po namamaga yan, tapos maya-maya huhupa na, parang kagat-kagat, parang pantal-pantal lang ba? Yung mga ganun. So, once na napatay po ang kandila, pinatay po nilang kandila, tanggal na po yan. No, may mga ganun po yan. And, yun, so somebody is ask, no, some help from you, no? And we have the duwending puti here. Ano ba ang meron dito sa duwending puti? Okay, so dito sa duwending puti na to actually, is sila po yung sa inyo, bubuking, magre-reveal, no? Magre-reveal ng kung sino po tong mga tumatraidor sa inyo, no? And ito ring duwending itim na to ang nagbibigay po sa inyo ng bakod or parang shield para hindi po kayo basta-basta pasukin, no? Though ito po is hindi po masasabi natin talagang super lakas, mga tipong ganon. So, ito po is kailangan din po natin tulungan yung mga ganito po mga gabay natin o yung mga tumutulong po sa atin ng mga elemento. Duwende, ganyan. Yung powers po nila kailangan din po natin parang suportahan or sundutan. No? Hindi po yung iaasa lang po natin sa kanila. And also, itong duwending puti na ito is kahit po maliit yan, is power. Bakit? Kasi po, tinutulungan po kayo niya na baklasin ang ritual, no, na meron po sa inyo na ginagamitan kayo ng mga itim na kandila para itong person mo na ginagayuma is ikaw lang ang maging sa puso niya.
Kasi po, di ba parang andito yung mahal ka niya, pero mahal niya rin yung isa. Yung mga ganun. So, dito, ina-assure po sa inyo ng duwending puti na pag nabaklas po talaga, as in nabaklas, actually binabaklas na po talaga eh. Ano po to ha, pagka kayo po, kung halimbawa po kayo nagri-ritual, kayo po yung nagpa-ritual, no, kung halimbawa po yung iba talagang gumagamit po ng itim na kandila. Actually kasi ang ginamit po sa inyo dito is itim na kandila para po talagang ah, alam niyo po yun, sumabog kayo or lagi kayo mag-away nitong person mo. No? And talagang gusto nito magkahiwalay po kayo. But duwending puti is entering, no, your relationship para po baklas po yung ritual na yan. Para ikaw lang talaga ang maging sa puso niya. Pwede naman po kayo gumamit ng itim eh. Just make sure po na dasalan nyo po. Kasi ang paggamit po ng itim is hindi po basta-basta. Kaya wag po kayong gagamit niyan lalo na po kung meron po kayong sama ng loob. No, kasi po hindi niyo po alam, pwede po, no, pagka halimbawa po hindi po maganda yung pagkakasalita ninyo, hindi po maganda yung panalangin ninyo, pwede pong mag-backfire sa inyo yan. Yun lang po ang hindi maganda sa kandilang itim. Much better po kung kayo po talagang gusto nyo pong magkaroon ng kagalingan, much better po na talagang magtirik po kayo, puting kandila, 3. No, 3 kandila po. 3 kandila sa altar or sa isang room na tahimik at pakipag-usap pa kayo sa Panginoon para kayo kalugdan sa inyong kahilingan. Okay? Pero syempre po kailangan po natin magpakalinis bago po tayo humarap sa Kanya. Humingi po ng kapatawaran. Pero maganda naman po ang reading actually. Pero yun nga lang po, ang daming sakit. No? May namamaga, may ganun. Meron nga itong ito, gayuma. Ano pa ba? May traidor, may nananraidor. And yun nga, hindi maganda rito kasi yung portal po ninyo dito, kailangan nyo pong ipasara or isara. Kasi pwede pong pumasok dyan na maglabas-masok po ang mga elemento na magbibigay po ng sakit sa inyo or kamalasan po sa buhay. Okay, lalo na po kung ito po is, yan, may kabaon sa ulo. May pako. Yun. Pero power ka naman eh. That's why andito yung alam ko na malulusutan mo to. Okay? Alam kong mapaglalabanan mo to. And, ko, nasa mataas na rank ka, hello. Kaya talagang alam ko na talagang mananadya ka ng mga mangko. No, isushoot mo sila sa banga. What else? Okay, 8 of Cups, the Moon card is here. Kasi alam nyo kayo, kung meron po kayong mga talagang gustong gawin, lalo na mag-cleansing, especially kung alam nyo po parang ang bigat-bigat na ng katawan ninyo, punta po kayo sa dagat. No? So, parang dito kailangan nyo pong kasi for some of you, parang gusto nyo talagang ibalik eh. No? Dito sa the Moon card is kailangan nyo pong ibalik ang lahat ng mga yung mga nangyari po sa inyo. And don't you worry kasi nga po meron naman tayong card dito na back to sender million times. No? And maganda. Actually, yun yung maganda doon. No? Talagang, at dito muna tayo sa the moon na sinasabi mo, kailangan nyo pong mag-visit. Maybe full moon, new moon, na ganyan. Or, papunta pa kayo sa dagat. It's either yun, kung sa moon, kung kayo po is connected sa moon, yung mga phases na yan, go. Pero kung hindi, punta kayo ng dagat, then doon po kayo mag-meditate at ibalik nyo po lahat using the mirror. No? Magmi-mirror kayo, the mirror ritual. Para po talagang ibalik doon sa sender, no? Sa pamamagitan ng tulong ng kalikasan, ng dagat, ng hangin, no? At ng mga kung ano man ang nandiyan sa paligid sa karagatan is tutulungan na po kayong ibalik yan. And the 8 of Cups is here. So, kung ano po yung hindi nyo deserve, talaga po lahat po yan is mawawala. As in talagang, this time, dahil nga po mataas na po yung antas ninyo sa spiritual is talaga pong yung mga hindi na po nyo karapat dapat na makaharap, makausap, kahit sa gamit, talaga pong ito is pupunta lang sa trash. As in, mawawala po lahat yan. Or, andito rin po yung kailangan nyo po talaga ang tawag doon, decluttering and cleansing. No? Yung mga talagang hindi nyo na po kailangan na nagkakos lang na parang mainit sa mata. Huwag nyo na pong itambak. Tapon nyo na po ng itapon kasi may babalik naman pong maganda sa inyo. Pag malinis po ang bahay, mabango po ang bahay, good spirits po pumapasok. Pero kung mabaho ang bahay, mainit, madilim,
ay ano po aasahan ninyo? Mabigat po ang pasok. Kaya po mas maganda po yung pagpasok pa lang, parang ang gaan-gaan na. Yung ganun. Mas maganda po yung ganun. Talaga pong papasukin kayo ng abundance and prosperity dito. And hindi lang po yun eh. Yung happiness, love, joy, care, papasok din po sa bahay yan. As in talagang magkakaroon kayo ng peace of mind, no, sa bahay. Or sa buhay. Queen of Swords. Knight of Swords. And in bottom of the deck. So, sa ngayon po talaga, isang dito ka na palaban. No? Talagang lumalaban na kahit na nakakaranas po kayo ng talagang hardship, downfalls, mga ganyan. Pero andito po kayo na talagang wala nang urungan to. Andito na to eh. So, susugod ka dito. Lalaban at lalaban ka dito. By hook or by crook na naman. Diba? Basta maibalik mo lang ang lahat. Gigil ka dito sa back to sender. No? But, as in yung talagang kagustuhan mo na ibalik at lahat ng binabato sa'yo, no, is ibabalik at ibabalik. At hindi ka naman mabibigo. Kasi nga nandito ka, binasbasan ka na ng Diyos Ama, binibigyan ka na mataas na ranggo, no, na level sa mundo ng spiritual. That's why lahat ng tumatrider sa'yo, lahat ng mga backfighter sa'yo, nagbabackstab yan, nagchichismis, lahat ng hindi maganda ang ginagawa sa'yo, babalik at babalik at babalik sa kanila. And that's the good news. No? So, ang kailangan nyo lang po ngayon talaga, still, no, para po mas mapabilis ang process at maramdaman nyo po talaga yung magandang outcome, kailangan nyo po talaga mag-cleansing. No, still, hindi po porque ganito sinabi ko po sa inyo na meron na po kayong mataas antas is magpakakampante na po kayo doon. No. You still need to tuloy-tuloy yung debosyon na sinasabi. No? Or kung meron nga po kayong panibagong mga dasal na hawak ngayon, dasalin nyo po yan kasi karagdagan lakas nyo po yan at yan din po magdadala sa inyo sa mataas na antas. Okay? So, ang kailangan nyo na po talaga is mag-focus, continue to serve ang God, no? And maging good Samaritan po tayo. As in, gawin po natin kung ano yung nararapat. And huwag po tayo manlamang ng tao. Okay? And kailangan nyo rin pong parang i-journal, no, lahat ng mga nangyayari sa buhay nyo para at least meron po kayong pattern. No, especially po ngayon na nakikipaglaban po kayo ngayon at talagang binabalik nyo po yan. Parang kailangan nyo po ng list, no, kung paano nyo po yan ginagawa. About sa mga kapatid naman po, again, kung hindi nyo naman po nararanasan yan at tingin nyo po yan po nararanasan ng kapatid nyo, well then, may gumagawa rin po sa kanila. No, pero, sa nakikita ko po rito, meron po sa inyo talagang gumagawa na kapatid din po, aside sa BFF po, or old friend po ninyo. No? Or maybe, itong BFF mo na ito before is may kapatid din, na babae or lalaki, na gumagambala sa'yo. Para nagtatandem-tandem sila. Yung mga ganon. So, parang kasi nga, di ba, nakasulat din dito, is a group or angkan. So, possible na itong BFF mo din is may kapatid na lalaki at may kapatid na babae na nagiging cause ng hindi mo pagtulog. Sila din naman. Parang toka-toka. O ako dyan sa parang di makatulog yan ha. O yung kapatid niyang lalaki yun. O ako naman yung pananakit ng likod niya ha. O ako naman yung pupukpok sa ulo niya ha. Yung mga ganon. So, kanya-kanya silang toka. No? Kanya-kanya sila ng pananakit sa'yo. So, solusyon lang po dyan, magpagamot po kayo. Pagka nahuli po yan, doon nyo lang po makakonfirm na talagang kayo po binibira na magkakapatid na to ng BFF mo before. BFF mo or friend, old friend, classmate, kapitbahay, na naging kaibigan mo po. Okay? Hindi po imposible yan. Actually, meron po akong na-experience na ganyan na dati niyang friend. Tapos, kinukulam siya ngayon because of parang naging jowa niya yung ex niya. Ganon. So, parang nagalit siya. Ganon. So, ginayuma. So, ang gayuma ngayon is yung pinaghihiwalay nga sila. Na kahit na halimbawa itong BFF na to is may asawa na, is mahal niya pa rin yung ex niya. That's why andito yung ngayon itong ex is may asawa na rin pero pinaghihiwalay niya. May lahi palang mangko ito. Yung ganon. 'Di ba? Kaya wag po tayong pakakampante sa ating mga nakakasalamuhang kaibigan na baka po meron po silang mga linya or meron po silang mga bloodline na mangko pala. No? So, ngayon po nagdipa na po ngayon yan kaya extra
ingat po ang lahat. And keep on, yung pag-iingat po na yan is mararamdaman po natin yan na tayo po ilalay sa mga ganito klaseng tao pagka tayo po nanalangin ng tapat at palagi sa Ama. Okay? So, that's your reading for today. And sa mga naka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, dito na po tayo sa healing. So, close your eyes. Okay, so maraming salamat po sa inyo. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!